Good morning, magandang umaga ulit sa aking channel. Magandang umaga at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Kahapon binasa natin ang 3 to 5 ng Kronika. Ngayon naman ay ang 6 to 8 ng Kronika pa rin. Yun nga, bali pinakilala dito simula pa sa 1, no? Sa umpisa ng Kronika. Pinakilala na dito yung mga lipi, no, from yung talaan ng mga angkan ng simula ng Israel. Nandiyan ang lahi ni Ismael, ang mga hari, lahi ni Zir, nandiyan yung mga hari daw ng Edom, angka ni David, lahi ni Hezron, lahi ni Jeramil, lahi ni Caleb, angka ni David, ang angka ni Haring Solomon, nandiyan ang angka ni Haring Jeconias, ang lipi ni Judah, iba pang listahan ng mga angkan, nandiyan, ang lipi ni Simeon, lipi ni Ruben, ang lipi ni Gad. Tapos dito naman pati andito kalahati ng lipi ni Manases. Sa chapter 6, ang lipi ng mga pinakapunong pari. Nandito rin, sinabi rin, ang mga anak ni Levi ay sina Gersom, Kohat at Merari. Mga anak naman ni Kohat ay sina Amram, Isa, Hebron at Uziel. Mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moses at Miriam. Mga anak naman ni Aaron sina Nadab, Abihu, Elizar, Itamar. Anak naman ni Elizar si Penenas na ama ni Abisua. So sinabi diyan yung mga anak-anak, no. Iba pang angka ni Levi, nandiyan din ang mga anak ni Levi. Binanggit din dyan si Gerson, Kohat at Merari. Anak ni Gerson sina Libni at Simei. Mga anak ni Kohat sina Amram, Izhar, Hebron. Andyan. Tapos meron din binanggit din dito yung mga awit sa templo, no. Ito ang mga lalaking pinamahalan ni David sa mga awitin sa templo ni Yahweh mula ng dalhin doon ng kabanang tipan. Ginampanan ito ayon sa mga tuntuning itinakda ang kanilang mga tungkulin sa tabernakulo ng toldang tipan hanggang sa itayo ni Solomon ang templo ng Jerusalem. Ito ang mga angkan na nagsipaglingkod sa angkan ni Kohat at kabilang ang mga tagapangunang si Herman na anak ni Joel na anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkanah, apo ni Herom na anak ni Eliel. Yan, sinabi din dyan ang mga ulitin ko lang sa chapter 6 na nandito yung NDP ng mga pinakapunong pari, iba pang angka ni Levi, ang mga awit sa templo. Ito yung mga pinamahalan ni Haring David sa mga awitin sa templo ni Yahweh mula ng dalhin doon ng kabanang tipan, no. Tapos nandito rin ang angka ni Aaron. Sabi dito, si Aaron naman ang kanyang mga anak ang nangasiwa sa pag-alay sa altar ng mga handog na susunugin sa altar ng insenso sa gawain sa
dakong kabanal-banalan. Ang pagtubos sa kasalanan ng Israel ayon sa inuutos ni Moses na lingkod ng Diyos. Ito ang mga sumusunod pang angkan ni Aaron, si Eleazar na ama ni Phinehas na ama naman ni Abisua, si Buki naman na ama ni Uzi na ama ni Serahias, si Merariot ama ni Amarias na ama ni Ahitub, at si Sadok naman ama ni Ahimaas, no? Ang mga lungsod ng mga Levita, ito yung mga kung saan naman sila tumira, no? Ang mga lugar na inilaan para sa angkan ni Aaron at sa angkan ni Kohat ay ang Hebron sa Juda at mga pastulan sa paligid nito. Sila ang binigyan unang bahagi ng lupaing itinalaga para sa mga Levita. Ang mga bukri naman ng lungsod ng mga Levita na sakop nito ay binigay kay Caleb na anak ni Jephunneh, ibinigay sa mga sumusunod na salinlahi ni Aaron ang mga lungsod kanlungan, ang lungsod ng Hebron, Libna at mga pastulan nito, ang Jatir at Estomoa at ang mga pastulan ng mga ito. Ayan, kung kani-kanino binigay, nabanggit din dyan, 10 lungsod ang nakuha ng iba pang mga lahi ni Kohat mula sa kalahating lipi ni Manase, buhat sa lipi ni Iskar, Asher, Neftali at Manase. 13 lungsod lamang sa Bashan ang napunta sa mga anak ni Gerson ayon sa kanilang sambahayan. 12 namang lungsod ang nakuha nila buhat sa mga lipi ni Ruben, Gad at Sebulon. Ang mga Levita ay nabigyan ng mga Israelita ng mga lungsod at mga pastulan. Ang mga lungsod na ito na mula sa lipi ni Juda, Simeon at Benjamin ay napunta sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. May ilan pa sa mga angkan ni Kohat na nagkaroon ng mga lungsod mula sa lupain ni Ephraim. Ang nakuha nila ay ang mga lungsod kanlungan gaya ng Shechem at mga pastulan sa kaburulan ng Ephraim, Gezer, sabi ganyan. Mula rin sa kalahating lipi ni Manase napunta naman ang mga anak ni Gerson at Golan sa Bashan. At ang Astarot at ang pastulan ng mga ito mula sa lipi ni Askar ay napunta kay Gerson. Ang Kadesh, Deberat, Ramot na 6 at ang pastulan ng mga ito, no? Sabi sa chapter 7, nandito rin ang lipi ni Isakar, nandito rin sila. Ang mga anak ni Isakar ay sina Tola, Puwa, Hazub at Simeron. Ang mga anak ni Tola ay sina Uzi, Rafaya, Jariel, Jamai, Ibsam at Samuel. Sila ay magigiting na mandirigma. Binanggit din dito yung mga mga lipi na magigiting na mandirigma, no? Ito kagaya ng lipi ni Isakar. Nandito rin ang mga lipi ni Benjamin at Dan. Andyan, binanggit din dyan yung mga magigiting na mandirigma nila, no? Kung gaano sila karami, binanggit din dyan. Ito yung lipi ni Benjamin at Dan, umabot to sa 22,034, no? Na mandirigma, na magigiting, ano? At meron din umabot sa 20,200, 17,200 mga magigiting na mandirigma yan. Ang lipi ni Neftali, binanggit din dito, no?
Ang lipi ni Ephraim nandito rin. Binanggit din dito. Tapos yung mga nasakop na lipi ni Manasseh nandyan, binanggit din dito. Dito na nirahan ng mga angkan ni Jose na anak ni Jacob, no? Ang lipi ni Asher nandyan din. Ang lipi ni Benjamin, yun nga binanggit dito si Bela ang panganay na anak ni Benjamin, si Asbel ang pangalawa at si Ahara ang pangatlo. Ang pang-apat ay si Noha at si Rafa ang panlima. Ang mga anak naman ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihub, Abisua, Naaman, Awa, Gera, Safuman at Horam. Ang mga anak naman ni Ehud nabanggit din dyan, no? Tapos ang angkan ni Benjamin, Sagat at Ayalon. Anak din ni Elpaal sina Berias at Sema sa mga pinuno ng mga sambayanan sa Ayulan. Sila ang nagpalayas sa mga mamamayan ng Gat. Anak ni Beria sina Ahio, Sasak at Jerimot. Nabanggit din dyan. Ang angkan ni Benjamin sa Jerusalem, kumbaga kung saan sila napunta, no, dun nadagdagan yung kanilang mga angkan sa bawat napupuntahan nila. Kagaya nga ng angkan ni Benjamin sa Gat at Ayulon, ang angkan ni Benjamin sa Jerusalem at Gat, no, binanggit din dyan. Tapos ang sumunod ang angkan ni Haring Saul, no, binanggit din dyan. Sina naman ang ama ni Kish na ama ni Saul. Anak ni Saul, sina Jonathan, Melkisua, Abinadab at Esbaal. Anak ni Jonathan ay si Merib-Baal na ama naman ni Mika. Ang mga anak ni Mika ay sina Piton, Melek, Teria at Ahas. Anak ni Ahas si Joaida. At ang mga anak naman nito sina Elimet, Asmavet at Simri. Yan o, nabanggit din dyan. Maraming mga lahi nila, yung mga, di ba, si Saul, anak niya si Jonathan, tapos nagkaanak, yung mga yon. Ang umabot pala ang lahi ni Haring Saul, simula lang doon sa anak niya, si Jonathan, tapos nagkaanak. Yun lang sa isang tao lang na si Haring Saul lang, umabot sila sa 150 lahat sila buhat sa lipi ni Benjamin, no? Yun lang yung si Haring Saul pababa sa mga anak-anakan lang, 150 sila, no? Tapos bukas ang babasahin naman natin ay ang 9 to 11. Yung nga nabanggit dito yung mga bumalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Ayan. Dito rin, kwento ulit dito ang pagkamatay ni Saul at ang kanyang mga anak. Sinabi rin sa 10, no, sa chapter 10. So, yun lang, parang dito ipinapakita lang yung lahi-lahi ng mga tao, yung lipi ng 12 lahi ni Israel, binanggit dyan, pinakilala ko ano yung mga naging nila, yung mga ang tawag niyan, sinabi dito yung kung saan sila nalagay, kung sino yung mandirigma, kung sino yung mga naging pari ng mga panahon na yung mga lahi ng pari, lahi ng mandirigma, yung mga nasakop nilang mga lugar, tapos yung mga nagpalayas sa mga halimbawa sa lugar na yun, dahil itong isang lugar na to yung isang lahi nito nakagawa ng hindi maganda, sa ating Diyos. Bali lulusubin nila yun, papatayin nila lahat, o yung iba nun palalayasin nila at sila maninirahan doon. Aalisin nila yung mga pinatayo na mga rebulto na Diyos-Diyosan, gigibain nila, sila ang titira doon, ganon. Mga ganon ng mga kasaysayan dito sa kronika na ating binabasa. At hindi ko lang alam yung sa mga susunod pa kung ano pa magiging istorya nito, pero
maganda siyang abangan, maganda siyang sundan, masarap siyang basahin talaga, Marami tayong matututunan ng mga ginawa ng Diyos ng mga panahon na yon, Makikilala natin ng lubusan ang ating Panginoong Yahweh. So, dako naman tayo sa ating mga panalangin, Sige, magsiyoko tayo. Ihanda natin ang ating puso sa ating Diyos sapagkat tayo'y makikipag-usap na naman sa Kanya. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Ama namin sa langit, maraming salamat po muli sa aming mga nabasa, O Lord, ngayong umagang ito, sa iyong mga salita na nagbibigay buhay sa amin, O Lord, nagpapatatag sa aming mga pananampalataya, nagbibigay katagumpayan sa bawat isa sa amin. Marami kaming natututunan, O Father God, sa mga lipi at mga lahing pinagmulan ng mga tao simula noon, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Alam namin na mas marami pa kaming matututunan at malalaman sa mga iyong kamanghamanghang mga ginawa ng mga panahon na yan, O God. Marami pa kaming matututunan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God, sa iyong mga salita nabigay sa aming mga tao. Nawa nga, Lord, bigyan mo kami lahat, Lord, ng lakas ng loob, talino at sipag sa aming pag-aaral, pagbabasa, pagbabahagi, O Lord, ng iyong mga salita, O God. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at talino, Lord. Mga taong totoong nagbabahagi ng iyong mga salita, totoong mga taong naglilingkod sa iyo, O God. Wag mo silang pabayaan, O God. Wag mo kaming pabayaan, Lord. Lagi mo kaming gabayan. Nawa, Lord, sa tuwing kami magbabasa at magbabahagi ng inyong mga salita, naway samahan mo kami at hipuin ang aming mga puso at isipan upang puro salita mo lamang, O God, ang lumabas sa aming mga bibig na nanggagaling sa aming mga puso, O Diyos. Wag mo kaming pabayaan, 10 ng aming mga pastors, bishops, O God, mga kapatid namin sa pananampalataya na totoong naglilingkod sa iyo. Ang mga tao, Lord, na totoong naglilingkod sa iyo, O God. Wag mo silang pabayaan. Ingatan mo po silang lahat, O God. Bigyan ng tamang puso at isipan at kalakasan, O God. Ganon din ang aming mga mahal sa buhay, O God. Bigyan mo kami ng tamang puso at isipan, O God. Palakasin mo lagi ang aming mga loob, O God. Palakasin mo lagi, Lord, ang aming mga katawan. Ganon din ang aming kapitbahay, O God, ang mga kasamaan sa aming lugar, Lord, ang aming mga presidente, O God, aming mga mayors, Lord, aming mga barangay captain na mga totoong tao, totoo ang puso na naglilingkod sa inyo at sa sambayanan, O God. Huwag mo kaming pabayaan everyday, Father God. Sa aming mga tahanan, i-bless mo po kami. Pabantayan mo po kami sa inyong mga libu-libong anghel, O God, upang kami maging safe, O God, sa araw-araw naming pamumuhay, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O God. Alam ko pong mahal na mahal mo po kami. Alam ko pong kasama ka namin, Lord. Lalo na, Lord, kapag kami nagbabasa ng iyong mga salita, kapag kami nagsisharing ng iyong mga salita, Lord, kapag kami nananalangin, alam ko pong nandyan ka at nakikinig ka sa amin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, sa nangyayari sa aming bansang ito, Lord, alam ko pong ito yung tatapusin na. Sa amin laban na to, alam namin na hindi mo kami iiwanan, O Diyos. Kasama ka namin at ikaw ang mangunguna sa labang ito, O Diyos. Kaya ito'y matatapos na. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, babalik na sa normal ang aming lugar, ang aming bansang Pilipinas, Lord. Ang buong mundo ay babalik na sa normal na maayos, masaya, masigla, masagana, at tagumpay, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil kami lahat ay babaguhin ang aming mga puso at isipan. Lalo na, Lord, ang mga scientists, ang mga doktor, O God, ang mga nurse, sundalo, pulis.
Babaguhin mo ang kanilang mga puso't isipan upang maglingkod una sa iyo at sa buong mundo at sa lahat ng tao. Magiging maayos ang lahat, magiging masagana at tagumpay ang lahat. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. In Jesus' name, O Lord. Thank you, Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito, O God. Kami ay tagumpay na dahil sa inyo, O God. Thank you, Lord, kasama ka namin everyday. Thank you, Lord, sinasamahan mo kami. Thank you, Lord, pinapakinggan mo kami. Thank you, Lord, napakabuti mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tagumpay na kami sa labang ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, Lord. Dinadakila at sinasamba. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang panalangin ito. At ang lahat pang mananalangin, O Diyos, ay tagumpay na. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Salamat muli sa inyong pagsama na naman sa akin ngayong umagang ito. Sa pakikinig nyo na naman sa ating Bible reading, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa salita ng Diyos. Salamat sa inyo. Nawa lagi kayong nandyan, lagi tayong magsama-sama sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po muli at dun sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga video at yung click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload na mga videos pa. No? Salamat po muli. God bless po muli sa atin lahat.